Nagkagulo ang mga deboto ng mapatid ang lubid ng andas ng Poong Itim na Nazareno. Nag-moist din o tila nagpawis ang tempered glass ng andas. Narito ang aking report. Tila napalibutan ng mga bituin ang nakataklob na andas ng Poong Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand nang sabay-sabay na buksan ng mga deboto ang ilaw ng kanilang cellphone. Pag-alis ng takip, bandang alas 5 na madaling araw, nasilayan ng poon na nasa loob ng salamin. Pag-andar ng andas, sumunod ang mga deboto. Nagsimula ang paghahagis ng mga panyo o bimpo para maipahid sa poon. Para makalapit sa andas, may mga debotong tinulak ang mga barikada. May mga nagtakbuhan. Habang umuusad ang prosesyon, tila nagpawis ang tempered glass ng andas hanggang sa di na maaninag ang poon. Ayon sa Quiapo Church, posibleng dahil yan sa pag-ulan at init ng katawan ng mga deboto. Agad itong pinunasan dahil posibleng makasira ang moisture sa imahen na nililok ng kahoy. Sumampa pa rin sa andas ang ilang deboto kahit bawal. May mga lumambitin pa sa dulo ng krus na nakalitaw sa likuran ng glass enclosure. Di rin nagpatinag ang mga nakapaang deboto kahit naging madulas at maputing ang kalsada dahil sa ulan. Nakihila rin ang ilan sa mga lubid ng andas bilang bahagi ng pamamanata. Pagdating sa Arlegui Street, napatid ang isa sa mga lubid. Itinakbo yan ng mga ihos pabalik sa Quiapo Church. May mga namulot na mga hibla ng naputol na lubid. Di naman bumagal ng husto ang usad ng traslasyon. Mag-alas 3 ng hapon, nakarating ang Nazareno sa Plaza del Carmen sa Minor Basilica of San Sebastian. Dumungaw sa balkonahe ang imahe ng kanyang inang si Maria. Para yung paalala ng mga ihos at ng simbahan ng Quiapo tungkol sa pagsunod sa health protocols. May mga namigay rin ng face mask. Pangamba ng maraming deboto ang pagkalat ng COVID-19. Ngunit mas malakas daw ang kanilang pananampalataya. Mahirap po pero kailangan ko pong gumaling. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.